Ganon, depende kung saan ka magaling. Pag wala ka talagang galing na mahanap sa sarili mo, and then, dapat mag-aral ka muna. Kasi mukhang nadali ka rin ng mga katulad ni Josh Mojica, huwag ka na mag-aral, dumiskarte ka na lang eh. Tangin, ang dami niyan. Ang dami nagsabi ng ganyan. Tapos tignan mo ngayon, ang dami ngayong kabataan, ayaw na mag-aral. Ang daming nadali ng ganyan. Tangin, akala nyo naman, napakadaling mag-business-businessan. Eh kung pinapaaral naman kayo ng magulang nyo, ba't nagpapakatsaga kayo magpaka-independent? Hindi ko maintindihan yung ganyang konsepto eh. May springboard na nga kayo galing sa magulang nyo eh. May springboard na kayo galing sa gobyerno, pinipilit nyo pa rin magsulong. Huwag nyo kakalimutan, puta mas malakas. There is power in unity. Kung in unity ka ng magulang mo at ng gobyerno para makapag-aral at makapagtapos ka, mas malayo mararating mo sa buhay kaysa nagpapanggap kang negosyante, napakabata mo pa. Iyon ang sagot ko ron. Hindi sa dinidiscourage kita sa pagiging negosyante. Pero malayo mararating mo kung nakatapos ka ng pinag-aralan na negosyante ka. I should know. Tanga na, negosyante ako eh. Kung nakatapos lang sana ako ng pinag-aralan, mas malayo pa mararating ko. Eh, hindi ako nakatapos. O ngayon, bansot. Nakaalagwa naman, mas malayo kaysa sa narating ng iba. Pero mas malayo pa yung mararating ko kung isipin mo kung naka-business school pa ako. Diba? Unang-una, pagka na-promote ka na na-promote, pwedeng umabot ng milyon ng sweldo mo. Sweldo, kasama stocks ng kumpanya, kasama benefits, at marami pang iba't iba pa. May shares ka pa ng kumpanya. Eh, I should know, matagal na negosyante na ako, brother eh. Gets mo yung konsepto na yun? Na kung meron ka option na mag-aral ka, bumalik ka sa pag-aaral. Kasi tingnan mo, namang problema ka ngayon kung paano mo babayaran ng bills mo. Pero hindi ka magkakaroon ng ganyang problema kung tapos ka ng pinag-aralan, nagtatrabaho ka sa isang malaking kumpanya, manager ka raw na kumakamada ka ng halos 100,000 kada buwan. Actually sir, nag-aaral pa naman po ako. Good for you. Maligaya ako para sa'yo. Tapusin mo ngayon yung pag-aaral mo. Ako, this is what I strongly suggest. Dikit ka sa magulang mo. Kasi makakalibre ka ng bahay doon, libre pagkain mo, ang ilaw mo, ang tubig mo, libre lahat eh. Pwede ka namang umindependent pagkatapos ng pinag-aralan mo eh. Pag nagtatrabaho ka na, empleyado ka na, sumasahod ka na sarili mong pera. Mas madali maging empleyado kaysa maging negosyante, brother. Mas madali maging empleyado. Ngayon, tatanong mo sa akin, bakit mo ko kinukumbinseng maging empleyado, Chester? Eh kasi kung hindi mo alam, brother, kung gusto mo maging successful na negosyante, dapat alam mo kung ano pakiramdam na maging empleyado. Bakit? Kasi a good leader is also a good follower. Paano ka mag-handle ng mga empleyado mo kung ikaw mismo hindi ka dumaan sa pagka-empleyado? Ano ngayon ang kaya mong ituro sa empleyado mo na mga bagay na dapat natutunan mo sana sa pagka-empleyado kung in-skip mo yung proseso ng pagka-empleyado at hindi ka naging empleyado kahit kailan? Gets mo yun? Yes. Kung makukuha mo lang yung konsepto na yun, I am coming from the perspective that I want you to succeed. Ang gusto ko maging successful ka, ang gusto ko maging mayaman ka, kung gusto mong maging negosyante, you can be an outstanding businessman kapag nadaanan mo yung konsepto ng pagiging empleyado. Kaya kung di mo makikita, brother, tignan mo sila Henry C, tignan mo sila Lucio Tan. Yung mga anak nila, pinadaan nila sa pagiging empleyado. Hindi yan basta na lang, bigla na lang nagmamanage sila ng mga malalaking kumpanya. Hindi ganun, pinadaan nila sa pagiging empleyado yung mga anak nila. Eh isipin mo, Henry C, Lucio Tan na yun ha, sino ka naman kumpara doon sa mga yun? Ang daming kabataan nga, pinipilit skip yung konsepto ng pagiging empleyado eh. Wala kayong kamalay-malay. Puta, a good leader is also a good follower. Kapag dumaan ka sa pagka-empleyado, tapos negosyante ka, puta, pamparagan ka, brad. Marunong ka nang sumunod sa standard procedure, marunong ka pang gumawa ng standard procedure na ipapasunod mo sa iba kasi magaling kang sumunod sa sarili mong standard procedure kasi minsang panahon ikaw yung sumusunod sa standard procedure ng ibang kumpanya. Marami nang naging mas successful kaysa sa'yo, brother. Maraming mas naging successful kaysa sa'yo. I strongly suggest you consult the experts. At yung mga eksperto mismo ang nagsasabi, mas malayo mararating mo kapag nakatapos ka, kapag naka-empleyado ka, kapag na-promote ka, kapag malayo ang narating mo sa pagiging empleyado at saka ka naging negosyante. Huwag mong talunan yung proseso, brother. Huwag mong talunan yung proseso. Kung gusto mo talaga maging successful na negosyante, lahat ng successful na negosyante, alam yung konsepto na dapat matibay muna ang pundasyon. At ang nagpapatibay sa pundasyon, unang-una, taba ng utak. Pangalawa, yung konseptong dapat marunong kang makisama sa mga empleyado. Kasi kung hindi ka marunong makisama sa empleyado, mangyayari sa iyo yung nangyayari sa akin, regular nilalayasan. Kuha mo? Yes. Okay. Na-distract ako dito sa lintik na to eh. Paglaruan ko nga muna to. Sakto, 459 yung viewers ko. May paglalaruan lang ako isang putang inang basher ah. Etong Mad Jake 08.
Magic08. Akit ka nga sa live ko. Akit ka sa live ko. Dali, trip mo ako, diba? Trip mo ako, Magic08. Natin. Hanapin kita rito sa listahan na to, Leche ka. Habang naghahanap ako, may follow-up question ka, brother. Ano, wala na pala. Nawala si Magic. Takot mo lang sa akin, ano? Takot mo lang sa akin. Eh, Mr. Nice Guy. Mr. Nice Guy, good evening, brother. Taga saan ka? Hello, idol. Taga saan ka? Taga ano ka din na. Sa tago ko na lang, idol. Sa tago ko na lang kasi medyo komplikado lang yung tanong ko, idol. Okay, sige. Ano tanong mo? Wait lang, idol. Yeah. Ganito kasi yung nangyayari sa akin, idol. Isang chef sa isang kilalang resort dito sa basta di ko na din sasabihin sa iyo, idol. Tandre, may request ako sa iyo, brother. May echo. Hindi ko alam kung ano nangyayari, kung nasa CR ka ba. Medyo nahihirapan ako maintindihan kasi malakas masyado yung echo. Gawin mo ng paraan yung audio, maganda sana yung tanong mo. Sige, go, tuloy. Yun nga, idol. Wait lang, idol. Sorry, idol. Malakas masyado yung echo, brother. Mas okay yung kanina nung walang echo. Ay, tumatay ka yata eh. Sige, idol. Sige, okay lang. Walang Yun nga, problema. idol. Okay. Naka-live na ba ako sa Facebook? Okay, good. Okay, flash mo muna. Tapos hugas ka kamay. Sige, idol. Sige. Lakas nga, idol. Yung kasi sa akong chef, idol, dito sa medyo kailangan ko lang ng expert advice mo. Kasi matatapos na kasi yung kontrata ko, idol. Sa mahirap kasi. Medyo nandito kasi ako sa idol eh. Pwede pakibasa na lang yung message ko, idol, sa TikTok mo, idol. Kasi baka marinig ka. Okay lang, idol. Medyo mahirap kasi medyo mag-type. komplikado. Mas madali yung mas madali, sabihin mo na lang diretso. Para yung follow-up question, madali rin. Kung ako man ang may tanong o ikaw yung may tanong, mas madali. Huwag ka mag-alala, sigurado hindi naman sila nakikinig sa akin eh. At kung nakikinig man sila sa akin, pagkatapos naman ng live, sigurado wala na ring audio to. Okay, go, tuloy. Yun nga, idol, sa akong chef dito sa Palawan, idol. Okay. Tapos, yun nga, maganda naman yung benefit sa akin, idol. Okay naman. Maganda yung benefits ko. Kumikita naman ako ng 45K every month. Okay. Yun nga, idol, is and natatakot na kasi ako kasi iba na kasi yung magiging high standard na yung yung papasukan ko. Eh, siyempre, yun lang, idol, nag-aalangan lang ako. Kasi, Paano parang papasukan? ako na lang kasi. Magre-resign ka ba dyan tapos lilipat ka sa iba? O sila mismo mag-high standard sila? hindi, ako pa rin naman mag-aawak, idol. Ako pa rin yung mga gusto nila di take on mo yung responsibility. hawak sa akin. Kaya nga, idol, Magta-trial and error ka dyan sa nag-aalangan. umpisa. Sasablay ka dyan sa umpisa. Pero pag nakuha mo na yung sinasabi mong high standard, putal, brother, lahat ng lugar merong standard. Wala naman lugar na walang standard, maliban na lang kung gusto mong bumagsak yung negosyo eh. Ang gagawin mo lang, simple, aaralin mo. Natatakot ka bang mag-aral o tamad ka lang? 3 years ko na itong ginagawa, idol, dito. Hanggang 3 years na. O yun, 3 good. years ko na siyang ginagawa. Good. Yung Ang nga, tanong ko sa'yo, kasi- natatakot ka bang mag-aral o tamad ka? Takot, idol. Natatakot ako sa kasi yung sitwasyon ko sa idol, medyo mawala na yung mga kasamahan ko dati. Ako na lang yung maiiwan. Hindi ka naman nagtrabaho dyan para sa mga kasamahan mo, brother eh. Nagtrabaho ka dyan para kumita ng pera.
Yun nga, idol. Yun, Oh, ano. ano ngayon ang ginagawa mo? Ba't ngayon biglang nakadepende na ngayon sa mga kasama mo yung pagkita mo ng pera? Nakakalimot ka kung bakit ka nandyan. Yun yung mga gusto kong sagot, idol. Oh, Yun, diba? Pumasok ka dyan, nag-apply ka dyan ng mag-isa. Ano ngayon ang ibig sabihin? Nandyan ka para kumita ng pera. Bakit all of a sudden, dahil lang wala lang yung kung sino man yung mga kasama mo, na dyan mo na rin naman nakilala nung nakapasok ka dyan, wala lang kayo ng loyalty mo sa boss mo, at ang loyalty mo sa mga kasama mo na sa trabaho na umalis. Dapat ang loyalty mo nasa nagbabayad sa'yo, hindi sa mga kasabayan mo. Bakit? Lateral lang yung mga yun eh. Walang pakinabang sa'yo yun. Yung mga tao na yun na sinasabi mo na umalis, na siyang dahilan ngayon kung bakit gusto mo, bakit nagdadalawang isip ka na rin ngayon sa trabaho mo, mga tao hindi naman makakatulong sa pamilya mo yan eh. Yung boss mo ang makakatulong sa pamilya mo dahil yung boss mo nagpapasweldo sa iyo. Dapat ang loyalty mo nasa boss mo, hindi sa mga kasama mo sa trabaho. Tama? Tama, idol, tama. O yun. Nakakalimot ka. Ako lang sa'yo, ang dahilan kung bakit ka nagtatrabaho para kumita ng pera kasi may pamilya kang sinusustentuhan. Ngayon kung wala kang pamilya sinusustentuhan, then kumikita ka ng pera para sa sarili mo. Hindi para sa mga kasama mo sa trabaho, maliban na lang siguro yung mga kasama mo sa trabaho, mga kafubo mo, o mga kafling mo, o asawa mo, ganun. Ibang usapan yun. Pero kung wala naman silang kinalaman sa buhay mo, diyan lang kayo nagkakilala, tapos natuwa ka lang sa kanila, tapos nung nawala sila, aalis ka na rin. Tanga na, nasa maling mindset ka, brother. Hindi naman gano'n, idol. Ako yung shift supervisor ako dito, idol, pero ako na rin yung tumatayong head chef dito. O, di good for you. Ano masama kung maging manager ka? Kasi idol talagang, paano ko ba ito sabihin? Ito, parang nag-aalangan ako sa sarili ko, idol. Kaya ko ba o ano? Kasi, The only way para malaman mo kung kaya mo o hindi, di banatan mo. Pag hindi mo kaya, mag-resign ka. Pero wala sa hulog yung magre-resign ka kung kailan hindi mo pa alam kung kaya mo o hindi. Paano kung kaya mo pala, tapos lalaki sweldo mo dun? Diba? Ang paraan lang para malaman mo kung kaya mo o hindi, banatan mo. Tapos galingan mo, tapos lupitan mo, tapos tindihan mo. Diba? Yun eh. Yun ang tama. Ang tama, wag mong hatulan na sarili mo sa bagay na hindi mo naiintindihan. Bakit? Kasi katangahan yun na humatol ka sa bagay na hindi mo naiintindihan. Ang sabi sa Biblia, ang sumasagot bago makinig ay kamangmangan at ito'y kahihiyan sa kanya. Sumasagot ka na ngayon na para bang ang dating hindi mo kaya, na hindi mo pa nga nasusubukan. Tama? tama, idol. O yun, alam mo na ngayon kung ano gagawin mo. Brother, sa akin, puta, adventure na yan. Sikwatin mo na yung putang inang adventure na yan. Isipin mo, tataas yung standard tapos sa'yo papahandle. Putang ina mo, manager ka na nung brad eh. Ayaw ka pa? At sabihin mo, hindi naman tataas yung sweldo. Bakit? Hindi naman lahat ng pagkakataon na tumaas ang posisyon mo, tataas yung sweldo mo eh. Pero ang punto ron, pag tumaas yung posisyon mo, nakatagal ka dyan ng 1 taon, paglipat mo ng kabilang kumpanya, mas malaki na sweldo mo, halos 2 times na. Nalilito ka, brother. Nalilito ka. Hindi ang dahilan kung bakit ka nagtatrabaho dyan dahil sa mga kasama mo o dahil madali yung trabaho. Nandiyan ka para kumita ng pera. Tama? Tama. O di amigin mo ngayon lahat ng pera, tapos ipunin mo lahat ng pera para pag hindi mo na gusto dyan, pwede ka ngayon magpahinga kahit 1 taon. Gets mo? Gets, idol, gets. Okay, follow-up question, brother. Yun na lang, idol. Salamat sa makatulog na rin. Medyo grabe kasi yung isip ko, idol. Na ano lang ako. Taka na, Pilipinas, pag Salamat, nag-overthink kayo, nandito ako para sa inyo. Hello? Pag nag-overthink kayo, nandito ako para sa inyo. Puno inbox ko pero nagre-reply ako. Hello? Kaysa naman problema kayo ng mga problema wala kakwenta-kwentang overthinking lang naman, deklaruhin ko na sa inyo, tulungan ko kayo mag-isip. Hello, may Chester kayo. Hello, ito, may taba ng utak dito. Nakakalimot kayo. Yung pong bayad sa... Salamat, idol. Salamat, idol. I-Gcash na lang daw. Paano daw po yung number? Taka na. Sige, hindi ko pa rin sabihin, nakalive ako. Dahil lang. Gcash na lang daw yung bayad. Okay, thank you. Salamat. Okay, sige. Wala kang follow-up question, brother? Salamat, idol. Okay, thank you very much. Good night. Okay, ayos. Okay, next tayo. Parang kilala ko to Luis III na to. Akit ko nga to, sandali. Luis, ikaw ba yan? Cruz!
Putang ina mo. Balita sa'yo. Kamusta? Okay na ako. Nakita na kita eh. Balita ba sa'yo? Diba, makikita ba ako dito sa live mo? Ewan ko. Yan. Takin ang kintab talaga ng ulo mo kahit kailan. Mula noon hanggang ngayon. Kinikiwi mo yan? O tamod-tamod lang ang pinapahid mo dyan? Maintain. Okay. O, sige. Okay, parang binibigay mo ng impormasyon yung komunidad natin eh. Namimigay lang naman ako ng libre. Lahat ng bagay na sobra sa akin, pinamumudbud ko na. Mamamatay na rin naman ako eh. Ano tanong mo? Okay, tatanungin kita ngayon, Kills, about sa sitwasyon mo na medyo related sa akin. About sa medyo high level to as a business owner, kung paano mag-scale or magpalago ng isang kumpanya. So I guess, sa tanong ko, paano mo ngayon pinapalago or paano mo ngayon ini-scale yung negosyo mo sa Project 1 Million dyan sa Million? Ito na mismo yun. Kung nakita mo paano ginawa ko rito, kumuha ako ng pwesto. Meron ako 150,000, 120,000. Ginawa ko, kumuha ako ng pwesto. Kaya, ito, sinwerte lang ako rito sa pwesto na to kasi sobrang, wag mo na yan. Sobrang good deal talaga. Sobrang good deal, too good to pass on. Yung alam mo yung 120,000, ang binayaran ko lang dito, yung mga improvements na ginawa. Pero ang monthly nito 7,000 lang kada buwan. Tangina, too good to pass on to. Sipin mo, puta, may malaking kitchen doon sa likod. Ito hindi yan yung kitchen ha. Ito na yung parang tanggapan na putang ina hindi maintindihan. Basta counter area ito. Tapos kitchen doon sa likod. Tapos meron pang backdoor doon sa likod. Tapos ito yung buong harap oh. Tamo. Nakita mo gaano kalawak yan. Tapos yung pinakadulo nakikita mo overlooking. Overlooking. Oh, it's too good to pass on ito for 7,000 monthly. Too good to pass on. And hilaw nga yung pagkaka-expand ko rito eh. Totoo, diretso. Hilaw yung pagkaka-expand ko rito. Ngayon, ang pinaka bottom line nun, kaya ako kinuha to kasi sobrang, alam mo yun, sobrang ganda talaga na deal at tangina hindi ko talaga mapalampas. So kahit medyo bitin ng konti yung budget kasi isipin mo 120,000 yung kailangan ko ilabas plus 30,000 pesos pambayad ng mga empleyado. So lumalabas, ubos lahat ng pera. Ang ginawa ko, nangutang ako sa internet. Tagbe 20 mil kada tao, nakalikom ako ng 100,000. Ngayon, ang usapan namin nun, babayaran ko ng 1,000 a day, yung mga tao na yun, 5,000 pesos a day. Total, doon yung 5 tao na inutangan ko ng tagbe 20 mil. So ngayon, supposed to be dapat 22 ng December tapos nabayad. Nabitin kasi tumumal yung December. Ngayon, natapos ko yung bayaran katapusan ng December. Nabayaran ko na ng buo, fully paid na. Ngayon, up ako by 50 something thousand pesos. Almost 60. And Ngayon, tatanong mo, paano mag-expand? Ito, suggestion ko sa'yo. This is what I strongly suggest at ito rin mismo ang advice ng maraming mga business guru. Unahin mo muna yung stability ng negosyo mo bago yung expansion. Because there is such a thing as over-expansion. At yan ang kinababagsak ng maraming mga negosyanteng tatanga-tanga. Yung kabobohan nila na hindi nila inaayos muna yung negosyo, hindi nila inaayos yung internal, tapos magba-branch out sila, magpapalago sila ng negosyo na may diferensya yung sistema nila. Ngayon, ang nangyayari, nakikarry over yung diferensya ng sistema nila dun sa bagong negosyo. Dun ngayon nagkakanda leche-leche. Unahin mo muna stability, na meron kang regular na kliyente mo pumapasok, ang marketing mo kamusta, ang sales mo kamusta, ang operations mo kamusta, ang mindset ng mga empleyado mo kamusta, ang HR mo kamusta. Unahin mo muna yung buong sistema sa loob, internal muna. Kasi madaling magpalawak labas. Sa labas madaling magpalawak. Pero unahin mo muna internal mo, siguraduhin mo munang ready yung internal mo para pag nagpalawak ka, hindi masasayang ang mga kliyente at masasalo nila lahat. Gets mo? posibleng hindi pa ready yung mga sistema mo, pero kung ikaw, lagay ng brand, hindi ka mamamanage bigla. Oo, brother. Meron such a thing as overexpansion. At napakarami ng ganyan. Ang dami ng ganyan. Nakita mo nung panahon ng pandemya. Tang-inan tong Dapita, Vince. Ano ba trip mo? Kanina ka pa sabing ang ingay ko. Putang ina mo, ba't kasi nasa live ka?
Ba't hindi ka kaya umalis dito? Scroll up ka na lang, hindot ka, no? Tang-inan to, kanina pa siya, type ng type, ang ingay, fina-flood niya. Putang ina mo ka, pakyo kang lintik kang hayop ka. Bakit kasi nandito kang impacto ka? Para kang pumasok sa bahay ng may bahay, tapos sasabihin mo, ang pangit naman ng bahay nyo. Putang ina mong hayop ka, no? Tang-ina ka. Mag-join kaya siya. Mag-join kaya, brother. Hindi, pinapataas ko lang yung viewers. 400 lang kanina eh. Okay, going back sa pinag-uusapan natin. So yun, unahin mo muna internal bago ka magpa-external. Kasi madali namang pa-external eh. Gawin mo lang katulad ng ginagawa ni Josh Mojica, mag-ingay ka sa internet, sabog na kagad yung brand mo eh. Diba? Ganun kasimple yun eh. Madaling mag-ingay, madaling kumuha ng atensyon ng mga tao. Sobrang dali nga yan eh. Yan ang pinakamadali, kumuha ng atensyon ng tao. Taka naman, napak ka lang ng bata, nasa iyo na kagad yung atensyon ng mga tao pag nasa harap ka ng camera eh. Diba? Gets mo yun? Ganun yung kasimple yung konsepto eh. Ganun kasimple yung konsepto. And unahin mo muna yung internal. Kasi pag maayos yung internal, kahit anong sabog ngayon ang mangyari dun sa labas ng negosyo, masasalo mo lahat. Ang hindi mo gugustuhin, nagpasabog ka sa labas tapos hindi nyo masalo. Nasobrahan kayo ngayon. Ngayon, you have bitten more than you could chew. Gets mo? It's good. Then, may last question sa ako sa'yo. Yeah, brother. Ito related din sa business mo ngayon. Ah. And then, magiging related din siya sa akin. So, sa sitwasyon mo, paano mo naman ine-ensure na ma-maximize mo yung lifetime value ng isang customer? Na isang bumalik-balik sila dyan, na kapag nandiyan sila, gagastos talaga sila, yung lifetime value pa nila kada ng isang customer mo. Dalawang bagay. Una, sulit ba yung produkto? Pangalawa, tropa mo ba sila? Yung pang customer service kapag Oo, ganun. Ganun. Kasi kahit hindi sulit yung produkto, kapag kaputang inang taas ang tingin sa'yo ng mga kliyente mo, kinang ina babalik ng babalik yan sa'yo. Siligang bossing. Ito po yun. Ito. Dalawa lang pa ang assistant tsaka siligang. then would you say na factor na may pangangagat sa social media at mag-e-enjoy pa sila pag pumunta dyan, magiging maganda siyang combo na Mas may rice na yun. talagang katakit. Diretso yung isa, Kasi- lahat ng palagay mo mapapakinabangan ng kliyente. Lahat ng pakiramdam mo mapapakinabangan ng kliyente. Siligang na baka. So kung meron kang, alam mo yung maganda yung servisyo mo, that's good. Good customer service, that's good. Kung meron kang sikat sa loob ng grupo mo, that's good. Diba? Alam mo yun, lahat ng mailalagay mo, ilagay mo na. Lahat ng you only get to live once. Puta, sulitin mo na buhay, brother. Sulitin mo na buhay. Lahat ng mailalagay mo, lagay mo na. Siyempre, iba-iba presyo nun kada serbisyo na binibenta mo, kada step na binibenta mo. Pero kung meron ka namang, alam mo yun, may kasi katulad niyan, di ba? Na-interview mo na ako, sumabog kayo sa social media, di ba? Umabot ng parang 2 million views yun, tapos na-interview mo pa si Bugoy. Tapos alam mo yun, ang dami mo nang na-interview mga sikat na tao eh, takinang yan. Alam mo yung sobrang swerte mo, pinagbibigyan ka ng mga tao, ako sa'yo sulitin mo na yan. Gasgasin mo ng gusto yung konsepto na bata ka. Kasi lahat ng matatandang katulad ko, ng mga successful na negosyo, lahat kami gustong tumulong sa mga bata nang libre. Kasi nga gusto namin magturo, gusto rin namin ipasa yung mga alam namin sa inyo. Sulitin mo na yan habang bata ka pa, Brad, kasi dediretsuhin din kita. Lahat ng mga bata na nagsusubok na mag-succeed sa buhay, gustong tulungan ng mga matatandang successful. Pero to the contrary, yung mga matatandang mga butata, walang gustong tumulong. Wala. So dediretsuhin kita, sulitin mo na, gasgasin mo yung kabataan mo, gayahin mo si Josh Mojica. Matalino, mataba utak. Huwag mo nga lang gagawin yung ginagawa niyang iba katulad sa internet na nayayabang-yabang sa social media. Siyempre, ibang usapan yun. Magkaroon ka ng sarili mong style. Kung ano yung lalapat sa'yo, yun gawin mo. Eh sa kanya, lumapat yun eh, diba? Natsambahan lang naman yan, lumapat sa kanya. Yun nga lang, siyempre, obviously, hindi magtatagal yun. Ayun, tama, katulad nung, ito, sabi nung isa, si Franklin Miano. Ayun, tinan mo, yung kay Franklin Miano, sinubukan yung ganun eh. Eh, hindi gumana. Lagatok. Good evening! Hello, everybody! Hello! Abalida! Abalida na nyo! Abalida! Follow nyo, Sir Keno Heart. Sir Keno Heart. Facebook na Facebook. Yes! Suave. Suave. Sita lang kayo at magpaka. Brother, hindi ka nagkabit ng mic? Yeah. Bakit? Ay, sayang naman.
Kaya pala nagtataka ako, ang baba ng views, wala rin akong monitor dito. Ano nangyayari, brother? Out of focus. Naka-offline lang ako yun, bossing. Ano ako eh. Ang baba ng viewers sa Facebook, hindi ko alam kung naririnig nila ako. Kailangan naman ko kayo pala. Autopush ako dyan lagi. Yani Castor, TikTok. Wish you lang sa akin. Maraming salamat. Brother, thank you very much. Thank you po. Thank you. Salamat, bumisita kayo. Sinigang na baka kayo dyan. Lagi ako nanonood sa'yo. Suwabe na kayo. Okay na kayo, suwabe. O ngayon pala ikakabit yung ano. Dapat tataka ako, 100 lang yung viewers. Mababa pa rin yung quality pag natundot dito. Okay. 1K na heart lang ako lagi dyan. 1K na art ka? Okay na yun. Doon naman magsisimula yun eh. Ayos. Okay, sige. Next. Okay. Nakakatuwa itong mga basher natin. Art ko nga yung sarili kong post. Okay, yan. Okay. Nagkakita na ulit ako ng bago sa live. Wala. Okay. Resident TV. Kita ko na isa pa. Wala. Mukhang negative tong isa. Ito si Aldin, oh. Parang kagabi din yata. Siya rin yata yung kausap ko. Aldin! Good evening, brother. Hello, bro. Naririnig mo ako? Lakas. Loud and clear. Ano tanong mo? Bali, 3 po yung tanong ko ngayon, sir. Ayos. Puta mo. Nakompleto ka na. Sige, go. Ako yung nakachat mo kanina, nagka-chat atat. Ikaw ba yung nagre-reply sa akin? Lahat. Ako O ibang nagre-reply. tao? Puta. Masipag ako. Lahat ako nagre-reply. Siguro ang unang tanong ko yung medyo naiiba. Okay. Sa 3 tanong ko. Yung sa 3 tanong ko, yung isa kasi naiiba. Okay. Para sa'yo, sinong mas matalino? Para sa'yo, sinong mas matalino? Si Jesucristo o si Solomon? Si Cristo, syempre. Kasi nag-debate kami ng mga tropa ko kagabi. Para sa kanila, si Solomon daw. Sabi naman ng iba, si Cristo daw. Yun nga ang pruweba na hindi Bakit? tao Pwede si pong Cristo. paki-explain. Yun nga ang pruweba na hindi tao si Cristo. Yun ang pruweba, hindi tao si Cristo. So, tignan mo, di ba ano sabi ni Solomon? Walang lilitaw na tao na mas matalino pa, ano sabi ng Diyos kay Solomon? Walang lilitaw na tao na mas matalino pa kaysa sa kanya. Wala ring mga lumitaw na mga tao in the past na mas matalino pa kaysa sa kanya. Yun ang sabi kay Solomon eh. Di ba? O ngayon, naniniwala ka ba? Eto, tignan mo, isipin mo yung konsepto na si Kristo, karunungan ng Diyos, nasa unang Korinto yan. Si Kristo ang karunungan at ang kapangyarihan ng Diyos. Nasa unang Korinto yan. Nasa kapitulo 8 naman ng awit na magkasama sila ng Diyos. Tapos, ang pangalan niya doon, karunungan. Akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan. Diba? So, isipin mo ngayon, nakita ni Kristo, nasaksihan ni Kristo yung maraming bagay mula nung panahong nilalalang pa lang ang mundo, bla bla, etc. Tapos, nung ginawa ang tao, ang sabi, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Diba? Oh, ngayon, palagay mo, sino kayo ngayon mas matalino sa kanan ng dalawa? Nakita ni Kristo lahat eh. Tapos tinatawag pa siyang karunungan ng Diyos. Okay po. Okay. Diba? Kita mo? Opo. Oh, you are welcome to debate with me. If you can prove me the other way around, then, diba? Congratulations sa'yo. Pero may mga talata kasi ako, ang dami. Yung binanggit yung verse about kay Solomon, ayun din, yung pinanlalaban ng tropa ko kagabi. Oh, tama naman yun. Sabi daw Tama naman yun. Kaya nga ang nakasulat nga sa Biblia, di ba, kung hindi mo mababasa, yung katawan ni Kristo tao. Wala naman tayong duda ron eh. Di ba? 1:14 ng Juan, at nagkatawang tao ang verbo. Tapos nasa kapitulo 1 rin ng Ebreo, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan sa akin ay ipinaghanda mo. Pero yung nasa loob ng katawan, hindi nagkakatalo yun. Bakit? Kasi yung nasa loob ng katawan, uno-uno ng Juan, nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. O, 'di ba? Yun ang nakasulat. Ang verbo ay Diyos. So yung nasa loob ni Kristo, pagdating sa kapitulo 14, at nagkatawang tao ang verbo.
Yung nasa loob ng katawan na yon, hindi tao yun. Tamo? Okay po. See? Ngayon, ang tinutukoy ng Diyos doon kay Solomon, mga tao. Ibig sabihin, loob at labas. Kasi dalawa kasi pagkatao di ba? Yung sinasabi ni Pablo doon sa Kapitulo 1, sa unang Korinto, na merong pagkataon loob, merong pagkataon labas. Yung pagkataon labas, presumably, yun yung katawan. Yung pagkataong loob, yun yung nasa loob ng katawan, obviously. Diba? Dalawa yun Isang pagkataon loob, isang pagkataon labas. Ganon yun. Yung pagkatao ni Kristo sa labas. Pero yung nasa loob, pagka-Diyos yun. Nasa isang talata ng Kolosas yan. Na sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Sa kahayagan, ayon sa laman. O, tanong mo? Nakasulat sa Biblia yun So ano ibig sabihin? Crossbreed si Kristo. Yung labas, yung labas niya, tao. Yung loob niya, hindi tao. Kaya nga nagkatawan tao Pwede ba naman magkatawan tao ka na pala? Diba? Parang ano yan lalaki, nagdamit babae. Babae ba yun? Diba? Ganun yung konsepto. Puha mo? Okay po. Opo. Okay, may pambala Saan ka naman lang po sa mga yung- tropa mo. Good evening. Good evening. Ang balita sa inyo. Good evening. Krami. Utang ka na layo Salamat, bumisita kayo. Salamat. Thank you. Okay. Ayos. Sa mga nasa Facebook, Yung pakishare mo pangalawang- nga to. Ang baba masyado ng viewers. Nakakaburat na tong Facebook na to. Sige, go. Next question, go. Yung pangalawang tanong naman po, Ayaw. yun nga yung natanong ko na rin sa chat na, kasi medyo, hindi man po sa medyo, sabi natin, meron na rin akong fame or status kasi vlogger po ako sa YT. Naalala kita. Oo. Ikaw yung YouTuber. Okay, naalala ko na. Okay, sige, go. May ano rin po ako, silver play button, gano'n. Kumikita na rin po ako ng maganda. Gano'ng katagal monthly. ka na sa YouTube? Since 2019 November, gumawa ako ng YT. 2019 November. Okay. So, hindi pala ako Bago nahuhuli. mag-pandemic. Okay. Kala ko nahuhuli ako kasi wala pa akong ganun Parang 19,000 pa lang yata yung followers ko Ang problema ko po, Oh. coach, ngayong nandito na ako kahit pa paano sa taas. Di ko naman sobrang taas ko na, pero tinatamad na ako. Parang yung dating sigla ko, yung nag-uumpisa pa lang ako, parang parang nawawalan ako ng gana, parang hindi na ako masyado nag-upload, gano'n. Dalawa. Ayoko naman bumalik sa dati, ayoko naman maghirap. Okay. Pero, yun po. Dalawang, anong nangyari? Hello? Salita ka nga muna sandali. Parang nawala yung audio. Hello. Yeah, okay na. Hello. Ayos na ulit. Kala ko nawala yung audio. Okay. So, going back sa pinag-usapan natin. Yung drive na yan, talaga nawawala yan. Parehas ng pag-ibig yan. Sa umpisa lang masarap. Sa umpisa nakakakilig, ganun. Sa umpisa masaya. Loving, Yeah. ganun. Tapos, clingy, yakap, ganun. Tapos kiss, tapos, anything goes. Dali. Picture muna tayo. Picture muna sila. Ayun, ganun. Sa umpisa nakakakilig yun. Tapos, doon na ngayon susunod yung pag-ibig na natututunan. Ang kasunod na nun, yung pag-ibig na natututunan. Doon na ngayon pumapasok yung disiplina Na, alam mo kung yan talaga yung bagay na gusto mo, na asin talagang gusto mo talaga yung bagay na yan, na hindi mo naman nakikita yung sarili mo na gumagawa ng ibang bagay, then doon na ngayon papasok yung disiplina na you just have to do what you have to do. Kailangan mong gawin yung kailangan mong gawin. Parang katulad Yun sa nga akin, po, kasi sa ako po pag-ibig ko yung sa mga tao, breadwinner. tigilan mo kasi pagiging breadwinner. Diba? Ganun lang naman yun. Tigilan mo kasi pagiging breadwinner. Ba't kasi kailangan ka maging breadwinner? Walang Kung trabaho si, papa. Kung pagkain lang naman, edi supplyan mo ng pagkain. Pero hindi pa pwedeng pati kapritsyo, sagot mo. Hindi rin pwedeng mamili sila kung ano pagkain papakain mo sa kanila. Ikaw nagpapakain sa kanila Okay. Diba? Huwag mo kasi lolokohin sarili mo. Puta, baka pati kapritsyo na magulang mo, binibigay mo pa. Hindi ganun. Minsan yung pang shot. Ay, hindi nakasama yun. Optional na lang yun kung trip mo. Diba? Optional na lang yun kung trip mo. Pero kung hindi mo trip, wala kang obligasyon. Bakit? Kasi ang may obligasyon na magbigay, yung mga magulang papunta sa mga anak, hindi yung mga anak papunta sa magulang. Diba? Tangina, ako, diretsahan lang naman ako Pag ako nagkaroon ng anak, hindi ako manghihingi sa anak ko. Kung sakali mang magbigay sa akin, tatanggapin ko para masaya yung bata. Para masaya siya. Pero hindi dahil kailangan ko. Diretsahan lang.
Kasi alam ko obligasyon ko bilang magulang na ako dapat yung magbigay sa anak mo dahil ako yung naunang mabuhay dito. Tangina yung common sense nun, ako unang nabuhay dito. Ako yung may obligasyon na magturo sa'yo, ako yung may obligasyon gumabay sa'yo, ako rin yung may obligasyon magbigay sa'yo kung sakali mang kailanganin mo. Pero wala kang magiging obligasyon sa akin na parang kailangan ko pera mo, di ba? Maliban lang na siguro kung Opo. diba, may cancer ako, naubos na yung pera ko. Ibang usapan yun. Pero kung wala naman ako sakit, di ba? Tas yung regular routine lang naman ng pagkain, bayad ng ilaw, bayad ng tubig, bills, bla bla. Yung mga maliliit na bagay na yun. Takina, di ko aasa sa anak ko yun. Takina, diretsahan. Walang, alam mo, minsan nga, nandidiri na lang ako doon sa ibang magulang eh. Puta, kung makaharabas ng pera sa anak nila, yung samantalang anak nila, di pa nakakapagsimula sa buhay. Putang ina kadiri. Diretsahan lang, nandidiri ako sa mga magulang na kumakain ng pera galing sa mga anak nila na pinwersa nila sa anak nila. Nandidiri ako sa ganong klase ng magulang. Nakakadiri kayo. Nakakadiri. Kasi sabihin mo, bakit di ka nakakadiri? Hindi ba, obligasyon ko yun kasi utang na loob. Utang ina ang utang na loob, hindi pinipilit. Ano ka? Sino ba kasi may sabi sa'yo mag-anak ka nang hindi mo pala kaya? Tang ina. Diba? Sino may sabi sa'yo na mag-anak ka nang hindi mo pala kaya? Sino rin may sabi sa'yo na mag-anak ka tapos tamad ka palang klase ng magulang? Diba? Hindi mo obligasyon yan, brother. Hindi mo obligasyon yan. Kung okay naman Yeah. at may capacity naman sila magtrabaho, ayaw lang talaga nilang mag-apply at nagpapanggap silang unemployable na, problema na nila yun. Problema na nila yun. Magbigay ka lang nung palagay mo parang, anong tawag ito? Yung parang konsepto lang na, yung maluwag lang sa dibdib mo. Pero hindi naman uubra na puta. Hirap na hirap ka na. Bigay ka pa ng bigay. Tapos lahat ng meron ka, bibigay mo sa kanila. Tangina. Hanggang mamatay yung mga, nakahatakin ka pababa ng mga tao na yan. Hanggang mamatay yung mga yan, nakahatakin ka pababa. Ngayon sabihin mo, hindi, utang na loob eh. Okay, sige, dito manaw ka. Pero hindi sa puntong mabibigatan ka na hindi na umaalagwa buhay mo. Di ba? Opo. Ganon yun. Ito naman putang ina mga tao na to. Gano'n ba kayo kabobo? Kaya mo ba si Bugoy na koy-koy? Putang ina nyo, ako nga yung nagamon eh. Ulol ba kayo? Tangina na to, bobo ang putang ina. Alam mo, pansin ko, karamihan ng mga audience ni Bugoy, bobo. Diretsahan lang, karamihan ng mga audience ni Bugoy, bobo talaga. Yung alam mo, ako nga yung naghamon eh. Tapos iniisip nila ako yung hindi papalag. Gano'n ka kabobo para baliktarin mo yung naghamon. Yung idol nyo nga yung palitawin nyo. Putang ina naman na napaka-bobo nyo naman. Yung idol nyo yung palitawin nyo. Ang dami-daming pinagsasabi sa internet, pag kinastigo pala, hindi pala kaya. Sasabihin niya bigla, ayaw niya ma-stress. Putang ina tao yan. Anyways, go. Tuloy mo yung tanong mo. Ayaw ma-stress. Yeah. Oo, ayaw daw niya ma-stress. Yun Hindi ka nga. interesado. So para kahit pa paano is magstay ako sa kung nasa naman ako ngayon. Disiplina po. Sabi nyo kanina, disiplina. Oh, brother, disiplinahin mo yung sarili mo na kailangan mong gawin yung kailangan mong gawin. Kasi huwag mo kakalimutan, kung yan na mismo yung bread and butter mo, ang tawag niya hanap buhay. Wala kang choice, you have to show up. Wala ka pa sa punto na ayahay ka na retired ka na, tuloy-tuloy na pumapasok sa'yo pera. Wala ka sa ganun. Wala ka sa ganun punto. Opo, thank you. Pangatlong tanong ko, sir, yung ano po yung sa tingin yung pinagkaiba ng mga super successful na businessman, kung ano ba yung ginawa nila na kung bakit sila naging ganun ka-successful na hindi ginagawa ng iba, bakit yung iba hindi nagsasucess? Hindi kita masasagot doon, brother. Kasi ang tanong mo sa akin, ano ba ginawa nila? Hindi ko naman sila kilala kung sino man yung tinutukoy mong sila. Kung sasabihin mo sa akin, Sila very specific Henry yan C. kung po. sino. Sila Henry C. Hindi gumawa ng SM. Gusto mo, gumawa ka rin ng SM. Ganun. Nauna sila, brother eh. Yung konseptong land grab. Yung konsepto na nauna sila dun sa konsepto na magtayo ng malaking building, parentahan yun sa mga negosyo na mga tawag stall, tapos magpapunta ng mga tao dun para bumili dun sa mga stall. Ang tawag mall. Nauna sila sa ganung konsepto eh. Ngayon, sobrang dami ng mall eh. Diba? Ayun, yun mismo ginawa nila Henry C. Nag-ipon sila ng sobra. Hello, good evening. Nag-ipon sila ng sobra, tapos ginawa nila yung kailangan nilang gawin. Opo. Gets mo? Maraming salamat, sir. Follow-up question, brother. Sir, punta ako dyan sa sa January 25, punta ako dyan. Sige lang, bisita ka lang. Nandito lang naman ako, madalas ako dito Picture. sa Thompson. Mag-abiso ka lang pagka Picture pupunta ka. tayo. Pagka sakali man na wala ako, sabihin mo kamo may appointment ka sa akin. Nag-usap na kamo tayo. Pupunta. Sige po. Ngayon, ang naisip ko, kung sakaling pagdating ko yan, wala ka, mag-hotel muna ako dyan, tapos punta po, silip-silipin kita ko nandiyan ka na, ganun. Ikaw ang bahala kung paano trip mo. Taga saan ka ba, Cavite? Cavite, Ang lapit mo sa naman pala eh. Tanza. Nakala ko naman, napakalayo mo.
Lapit mo lang. May mga Pitex pupunta daanan, rito. no? Pitex. Oh, may sasakyan ka ba? Meron. Ito nga isa, Sambuanga eh. Kaso wala akong lisensya. Ito mga to. Ito mga. Sa bati nga muna kayo. Taga saan ka? Ito. Ulit. Sa Davao. Bicol. Lalayo. Agum. O, diba? Mga tao nandito, mga malalayo pa pinanggalingan niya mga yan. Karunungan ni Solomon eh. Binabasa ko lang naman yun eh. Binabasa ko lang. Sige, go. Next question. May follow-up ka? Ano po yung pinaka goal nyo sa buhay? Gusto ko maging mabuting tao sa mata ng Diyos, tas mamatay. Yun. Wala na iba. Thank you, sir. Maging mabuting tao, tas mamatay na ako. Hindi ko na kailangan sobrang daming pera. Ano gagawin sa pera? Tanga naman, wala naman ako anak, wala akong asawa. Wala akong mga kadugo na tinuturing na kapamilya. Diba? Kakaiwalay lang sa akin ng kasintahan ko. Sino ngayon? Mga empleyado, yan. Sila naman, tatrabaho naman itong mga to eh. Pagka sakali man na lumagatok ako, namatay ako, diba? Sa kanila na itong Project 1M, sila na magtuloy. Sigurado naman, yayaman itong mga to sa Project 1M. Bakit? Matay na ako eh. Diba? Nakita nila yung proseso kung paano ginagawa pera. Plus, pagka namatay ako, imposible namang pabayaan nyo itong mga empleyado ko. Diba? Kakain pa rin kayo ng sinigang dito para maalala nyong si Chester yung nagsimula nito. Ganun lang naman yun eh. Diba? Sarap yan, sir, sinigang. Punta ka rito. Sir, last na lang, yung girlfriend ko kasi, idol ka rin. Pa-shoutout siya, Chela Abadilla. Chela Abadilla, Chela Abadilla. idol mo daw ako. Shout Salamat. Isama mo Thank na you, sir. rito, ha? Para hindi na kailangan shoutout pa, sama na rito. LDR kami, sir, LDR. Asan siya? Sa Bacolod. Okay. O, kung ka mababaya, masama yun. Thank you, sir, salamat po. Sige. Bye-bye, sir, thank you, salamat po. Thank you. Mga nasa Facebook, pakishare nyo nga muna to. Puta, nakikita ko, wala pang 200 yung viewers. So, tangin na talaga tong Facebook na to. Pagka madalas mo kasing ginagamit yung putang ina... Hindi! Inakit ba kita as admin? Inakit kita? Ano mo nga ako rito? Kumuha ka ng mga viewers dito na pwedeng iakyat. Tinama lang. Kuha ka ng viewers, baka pwede. Pindot ka lang ng kahit sino kung sino gustong umakyat. Pag may umakyat, balitaan mo ako. Mag-aakyat ako ng kahit na sino ngayon dito sa TikTok. Tojo, John! Good evening. Taga saan ka? Hello po. Bohol po. Ball. Okay. Ano ang tanong mo? Ano pong advice niyo sa price war? Baka may specific ka? Hindi kasi ako nakakapag-advise na wala specific. Kasi hindi ko naman alam kung ano pinagdadaanan mo eh. Ganito na lang po. Yung pag-price niyo po, mag-base po ba sa quality or sa quantity? Pagsabayin mo na. Kaya naman yan, may proper balance yan. Nakadepende sa consumer kung alin na mas nagre-respond sa'yo. Consumer ang magdidikta niyan sa'yo, hindi ikaw. Subukan mo parehas, tapos tignan mo kung saan lumalaga to ka merkado. Kung alin dun sa dalawa, yung pumapaldo, edi dun ka ngayon bumugbog. Okay. Oh. Thank you. Follow-up question. Wala na po. Thank you. Thank you so much. Thank you. Tangina. Pagka talaga mga fan ni Bugoy, puro bobo talaga eh. Tangina talaga. Ang tatanga ninyo mga putang ina kayo, no? Ito mo, Shiro, takot ka daw kay Bugoy. Ako nga yung naghamon eh. Putang ina mo naman, Shiro eh. Gano'n ka baka bobo? Putang ina ka. Tang ina, mga ilang beses ka inirin na nanay mong hindot ka, no? Tang ina, basta fan talaga ni Bugoy, bobo talaga eh. Nakakaburat. Basta fan ni Bugoy, bobo. Mga taon to, mga ilang beses ba kayo inirin ng magulang ninyo? Babalik na rin pa ako, hindi ka daw papalag kay Bugoy. Putang ina nyo, ako nga naghamon eh. Ako yung nagsimula ng gulo. Hindi nyo ba naiintindihan? Ako yung nagsimula ng gulo. Ako yung naghahamon. Bobo mga putang inan to. Yan kasi ang hirap pag puro kayo diskarte. Sasabihin pa ni Bugoy na yung pan-tuition fee nyo, ibigay nyo lang daw sa kanya. Bigay nyo nga doon yung pan-tuition fee nyo, putang ina kayo. Tatangan nyo eh. Tangina, hindi nyo ginagamit yung pinag-aralan nyo eh. Hindi ka ba na, mga bobong to, parang kala mo hindi nag-grade 2. Anyways, Manuel, good morning. Taga saan ka? Taga Cavite, idol. Okay. Ano ang tanong mo?
Tanong ko lang sana kung kasi meron kaming certain amount na ipon na mag-asawa. Okay? Ano para sa iyo yung reasonable na percentage na isugal ko sa negosyo? Ang sabi ng in general, ang sabi ng mga business experts, somewhere around 2 to 5%. 2 to 5%. Kasi walang assurance yun na pumaldo ka sa negosyo eh. So kung sakali mang meron kang malaking asset, lalo na liquid ka sa asset mo, pera, 2 to 5% lang. Para halos hindi ka nagasgas kung sakali mang malugi ka. Kung risky, kung alam mo yun, may magandang hanap buhay ka, pwede kang bumugbog ng, I will say, good 25%, bahala ka na. Pero di ka na dapat lumampas doon. Kasi kung sakali mang magkasakit ka, o alam mo yun, naglalakad ka, na-shoot ka sa manhole, balibinti mo, kailangan matuto ka ilabas yung sarili mo sa ospital. Diba? So maximum 25% if ever. No? Oo. Pero Kung may trabahong ganito stable. na lang. Kailangan mo magtira ng mas malaking porsyento para sa sarili mo. Kasi you will never know. Isang araw na diagnose ka na may cancer. Diba? O kung ano man. Hindi mo gugustuhin na, alam mo yun, kung kailan naipit ka, wala ka ngayon wala ka ngayon pera. Nangyayari yan, shit happens. Minsan, when it rains, it pours. Nagka-problema ka na sa negosyo mo, nagkasakit ka pa, nadisgrasya pa yung anak mo, tapos ngayon napuputulang kayo ng ilaw dahil wala kayong pera. Nangyayari yan, when it rains, it pours. Nakita nyo naman yung kanina, nasira na nga yung sprocket nung food cart. Para masira yung sprocket, Ang tibay-tibay ng putang inang sprocket, nasira yung sprocket. Tapos nung nakita namin yung isang motor ngayon, nagagamitin dapat yung scooter para i-rescue yung food cart. Putang ina mo, sabog naman yung gulong. Biyak talaga yung gulong. The odds, di ba? Tangina, 2 motor down. The odds. May isang pagkakataon pa nga, 3 motor down, sabay-sabay. Nangyayari yun, brother. Yung tsamba, yung kantot lang talaga ng malas. Nangyayari yun. Shit happens, brother. Follow-up question. Kung okay lang itanong kung may ano yung galing kasi sa'yo, yung idea na kung ano yung magandang negosyo sa panahon na to. Kung para sa'yo, ano yung magandang negosyo pwera sa... Dediretsuhin kita, walang magandang negosyo pag hindi mo alam ang ginagawa mo. Lahat ng negosyo maganda pag alam mo ang ginagawa mo. So hindi kita masasagot ng diretso dyan na maganda negosyo ngayon. Kung wala ka namang malay doon sa sasabihin ko negosyo, papaldo ka ba doon? Diba? Tapos, ang tanong ko naman sa'yo, ba't mo patatanong sa akin kung ano maganda negosyo? Kung alam mo naman talaga kung ano negosyong maganda. At kabisado mo na ginagawa mo. Diba? Ganon yun. Tama. Walang magandang negosyo pag hindi mo alam ang ginagawa mo. Lahat ng negosyo maganda pag alam mo ginagawa mo. At mo, katulad nitong food business na to, may mga nagsasabi, ang pangit daw ng food business eh. Totoo, pangit. Pag di mo talaga alam ginagawa mo, katulad ko, wala akong malay din sa putang inang negosyo na to eh. Wala talaga akong kamalay-malay din sa putang inang negosyo na to. Hindi ko alam kung ano ginagawa ko rito. Dediretso kita, putang ina, hindi ko alam kung ano ginagawa ko rito. Tang ina, araw-araw naliligaw ako, putang ina nyo. Ayo, may gusto nito eh. Nagpa-survey ako, anong gusto nyo kaon negosyo para makita ninyo paano gumawa ng 1 milyon. Ang sabi ka, pagkain. Bakit? Ang daming nanay na nanonood sa akin eh. Puro marunong magluto eh. Okay, sige, pagkain. Saan titinda? Sa kalsada. At tangina nyo, nagtinda ako ng sinigang sa kalsada. Putang inang yan. Madugo pala tong putang inang proseso na to. Mas madali pa yung pares. Tangina. Meron ako naisip. Tangina. Yung paresahan, gagawin ko sinigangan. Ang bobo ng putang ina Manchester. O ngayon, gago, naipit ako rito. Tanginang yan. Pinagbigyan ko lang eh. Anong nangyari? Naipit na ako rito. Wala na ako yung ibang nagawa. Kasi hiniwalay na ako ng kasintahan ko. Wala na ako oras sa kanya eh. Diba? Kasalanan ko rin naman, babaero ko dati. Kung kailan nagbabagong buhay na ako, ayaw na akong paniwalaan. Yun. Yun ang totoo nangyayari. Ako naman, di naman ako sinungaling eh. Babaero ako dati, pero hindi ako sinungaling. Sasabihin ko lang sa inyo yung totoo. Ganun lang. Yun. Okay, next question. Follow up. So basically, idol, parang kung ano yung maisip ko, biglang aralin ko ng sagad, parang gano'n. Oh, Brad, yung 3 pillars ng Project 1M, tatalinuhan mo, ibig sabihin, aralin mo ng gusto yung ginagawa mo. Pagtrabahuan mo ng gusto, tapos mag-ipon ka ng gusto. Makakaabot ka rin yan sa 1 milyong piso. Kundi man sa 1 milyong piso, dahil sa 1 milyong sakit ng ulo.
Sige, follow-up question. Takina, saya dito. Last question ko, Idol. Di ba, tunto ay audience ko rito. Palakpakan sila eh. Nagagawa pag pupunta kayo rito ng personal, kesa nandyan lang kayo ba, chat-chat lang kayo dyan. Punta kayo rito, makipagkwentuhan kayo sa akin ng personal, tapos pag naka-live na kayo, di maging audience na rin kayo rito. Bumili na rin kayo ng alak dito, kasi yung kapitbahay namin dito, hindi tinda ng alak eh. No? Kapitbahay namin dito, hindi tinda ng alak eh. Yun yung hanap buhay nila eh. May bar dito. In case hindi nyo alam, may bar dito. Nandito sa tabi. Tapos puro mga sexy babae yung mga nandyan, mga nagiinom dyan. Hindi empleyado, yung mga umiinom din mismo. Hindi empleyado, mga umiinom din dyan. Puro mga magagandang babae nga nagsisipuntahan dyan, papansin ko eh. Siguro dahil overlooking yung bar, ganun. Overlooking yung bar. Hindi ko naman sinabing may kinalaman kayo ron eh. Kaya nga tignan mo, dito kayo nagiinom sa harap ko. Diba? Dito kasi sila nagiinom sa harap ko ngayon eh. Okay lang naman, wala akong problema eh. Order ka sa kahit saan nandyan, kahit saan dito, inom ka dyan, ganun, o kain ka sa iba, dito ka na, gamitin mo yung lamesa ko, ayos lang yun. Okay, follow-up question, brother. Nasa dorm sa ka na naman. Last question, brother. Bali, kung sakaling magsimula man ako, ano yung kung sakaling kailanganin yung PC ko? PC, meaning hanggang saan lang yung extend na titiisin ko yung negosyo kung hindi na masyadong kumikita? May ilang buwan? Hindi siya sa ganun eh. Hindi siya sa buwan. Nandun siya dun sa kung Okay. hanggang saan ba ang kaya mo. Tapos, Okay. you have to deploy a certain level of practicality. Kung practical pa bang ituloy mo. Kasi kung hindi naman na practical, bakit mo pa itutuloy? Alam mo, mamamatay na yung negosyo eh. Ano nangyari? Life contains themes that some may find uncomfortable and has been restricted reason, harassment, bullying. At alam mo, kung sobrang bobo ninyo, sa akin simple, kung sobrang bobo mo talaga, hindi mo talaga ako gusto, walang problema, umalis ka na lang sa live ko. Hindi yung mag-ano ka pa, mag-report ka pa na parang kang gago dyan. Tangina nyo. Mga utak togi talagang mga audience ni Bugoy eh. Basta talaga follower ni Bugoy, bobo eh. Tangina yun napansin ko. Common denominator ng followers ni Bugoy, ang dami nila. Siyempre, hindi ko mapuporsyento yan, pero siguro lampas 50%. Puro bobo. Mga followers ko, tumataba utak eh. Yung mga followers ni yung mga followers ni Bugoy, lalo lang dumadami yung asawa. Pero lalo ding bumobobo. Tanginang mga tao yan. Ang tatanga ninyo. Nakakaburat. Anyways, may follow-up question ka pa, wala na, okay na? Bali, last na lang. Bali, isama ko na lang yung parang buffer na yun doon sa 25% ng total na savings ko, no? Bala ka na kung Parang paano ganun na gagawin lang. mo. Bala ka na kung paano gagawin mo. Pero I strongly suggest, kailangan mo ng matinding common sense dyan. Deploy mo common sense mo. Hindi kasi yan parang hindi yan parang one size fits all na meron kang, alam mo yun, meron kang certain percentage ng income mo na pag inilabas mo yung porsyento na yun, papaldo negosyo. Hindi siya sa konsepto ng puhunan, brother. Didiretsuhin kita. Yung pag negosyo, hindi siya sa konsepto ng puhunan. Doon siya sa konsepto ng talino at taba ng utak. Ganun ang pagnenegosyo. Yung common sense na dapat nakakakita ka ng pattern sa paligid mo. Pag nakita mo ng mali yung pattern na sinusunod mo, dapat hanapin mo yung tamang pattern at sundan mo. Ganun ang konsepto ng pagnenegosyo. Hindi yan certain percentage ng kung magkano man yung meron ka na, pag nilabas ko 25%, papaldo ako sa negosyo. Walang kinalaman yan dun. Kahit piso, kaya mo magsimula ng negosyo eh. Benta ka muna ng candy. Nakita naman kayo, di ba? Yung mga nagfi-flip ng kung ano, na yung candy, papapalit sa ganito, papapalit sa ganyan. Hanggang lumaki, na ipagpalit sa kung ano-ano, hanggang dumating sa kotse. Nakita nyo naman yun eh, di ba? Kung kayang gawin sa pag-flip din yun, di kaya din gawin sa pagnenegosyo yun. Nakita nyo naman nung pumunta ako sa Tondo, di ba? Nagsimula muna ako sa piso. Nag-empleyado ako. Nung umabot ng parang 7,000 halos yung pera, 6,000, 2,700 doon, 2,800 doon, ginamit ko pang negosyo nung agahan. Tapos, nilako namin ngayon yung agahan. Tapos, syempre, may sweldo si Ashley, tapos may trabaho rin. Ako, tapos may, naglalako pa ng agahan. Tapos yung buong lugar, pinapaglako ko ng agahan. End up kami, almost 30,000 pesos. Isang buwan lang yun, ha? Isang buwan lang yun. Ganon yung konsepto. Hindi siya rin sa ilang percentage ba ilalabas ko para yumaman ako sa negosyo. Hindi siya ganon, brother. Hindi siya sa ganon. Okay. Gets mo yun? Idol. Follow-up Salamat. question. Wala na? Wala na, okay na. Okay. Thank you very much. Thank you. Okay. Last siguro tayo.
Sa mga nasa Facebook, pakishare nyo nga muna to, tapos type done. Pag hindi nyo sinare to, hindi na ako ng last question. Diretsa lang tayo. Tayo, iba sa inyo, nakikinabang lang naman sa akin, pero wala naman ako napapala. Eh, nire-request ko lang naman sa inyo, share nyo lang yung post ko eh. Share nyo lang yung post ko, yun lang hinihingi ko sa inyo. Hindi ako nangingi sa inyo stars, o pera, o kahit na ano. Hindi, share nyo lang. Alam nyo naman, wala naman akong kinikita dito eh, di ba? Alam nyo, wala akong kinikita rito. Tumutulong lang tayo sa kapwa-tao. Wala akong kinikita rito. Ito yung putang inang charity na wala talaga akong kinikita. Kasi ibang charity, putas, kumikita silang lahat dun eh. Sa charity, manghihingi ng pera galing sa mga tao, tapos pagkahingi nila ng pera galing sa mga tao, ibubulsa nila yung malaking parte, yung 10,000, ibibili nila sobrang daming mumurahing canned goods at saka noodles, yun nga yung pamimigay nila, tapos yung 100,000 nila, yung 100,000, binubulsa na. Ganun na karamihan mga ano, nag-charity eh. Eh ako nag-charity, taka na, galing sa sarili kong bulsa lahat to eh. Yung pambayad sa kung saan-saan, sa ano, sa media ko ever since, puta, sariling bulsa to. Sariling bulsa. Yun lang yung request ko sa inyo. Share nyo yung live ko, tapos type done. Hindi mo na ako tatanggap ng tanong hanggat di nyo sinashare tong live ko at hindi umaabot na mahigit 200 tong viewers ko. Senseless eh. Kayo lang yung nakakakita, kayo lang yung natututo. Yung ibang kapwa-tao natin, hindi natututo. And they want a piece of this. Kaso hindi nakakaabot sa kanila dahil nga sa Facebook. Yan, sige. Ayos, dumadami na yung nakikita kong done. Sa mga nasa TikTok, paki-heart nyo nga muna to. Paki-heart nyo muna to. Gusto ko makakita ng 100,000 hearts dito. 52,000 lang hearts eh. Okay. Okay. Paki-heart muna, paki-heart muna. Damihan nyo muna yung heart, damihan nyo muna yung share. Hindi mo na kukuha ng bagong tanong hanggat di kayo nakapag-share dito. Yun lang naman hiningi ko sa inyo eh. Hiningi ko lang sa inyo, dumami lang viewers para marami matuto. Alam niyo naman, pakinabang din naman sa inyo to eh. Wala akong napapala rito. Tangina, wala talaga ako napapala dito. Nagsasayang ako ng oras ko, nagsasayang ako ng buhay ko. Wala akong napapala rito. Yeah, 190 viewers na yung Facebook. 190 viewers na yung Facebook. Ayan, sige. $59,000, 60,000, 60,000 hearts. 60,100, ayan, 61,000. Okay. 65,000, 62,000. Okay. Pabutin nyo lang 70,000 hearts to. Mga nasa Facebook, kailangan ko ng 200 viewers may get. Takin na, napakababa ng viewers. So, feeling ko, asan na si brother? Feeling ko kapag nakapag-akit tayo ng tao rito sa live, aangat ang viewers na to. Kasi, ang Facebook kasi tangina eh. Nakakaburat talaga eh. Nakakapagod tong Facebook. Eh, punong-puno kasi ng violation yung Facebook ko eh. Punong-puno ng violation yung Facebook ko. Sige, mag-aakit na uli ako ng bago. Imbis umangat, bumaba pa. Yet! Natin to. See it. Yet! Ay, hindi pa pala si Yet to. Edge da. Brother, good morning. Taga saan ka? Dito lang po, Antipolo. Good. Kapitbahay. Ano tanong mo? Wow. Putol-putol ka, brother. Then, yun nga po, nakadata lang. Rinig po ba? Oo, okay na. Go. Okay. May tanong lang ako. Okay. When it comes sa dating, masasabi bang babaero kapag multiple women yung na-date mo? Date lang naman yun eh. Hindi pa hindi pa jowa yun. Yeah? Oh. Siyempre, pagka nasa dating stage ka, nandun ka sa stage na kinikilala mo yung tao, hindi mo jowa yun. Kinikilala mo, gusto mo malaman yung traits na itong mga tao na to, gusto mo malaman yung pitik niya, yung inis niya, yung asar niya, yung buwisit niya, kung kaya mo ba i-handle. Yung mga magagandang traits niya, ano mga kaya niyang gawin, kinikilala mo lang yung tao eh. Siyempre, mabubuwisit yung babae ron. Diba? Pero, alam mo, ang pinaka-bottom line lang naman yan, kung siya yung pinaka-the best para sa'yo, then, iporso mo yung isang peraso na yun. Pero kung palagay mo, hindi mo sigurado at nagdadalawang isip ka, welcome ka naman makipag-date kahit kanino eh. Date lang yan eh. Ano ba ibig sabihin ng date? Pakikipagkilala. Pakikipag-usap. Diba? Yan ang pinaka-common denominator niyan eh. Pakikipagkilala, pakikipag-usap. Kumbaga parang heart-to-heart talk. Magkaintindihan muna kayo ng maraming bagay at makilala nyo muna isa't isa.
Pagkakakilanlan yan para makilala nyo isa't isa. Ganun yung konsepto ng dating. Pero, ewan ko, baka nagtataka naman ako sa'yo. Baka kinakantot mo lahat ng dinedate mo. Diba? Diretsahan lang tayo. Kaya gusto mo sobrang dami ng dinedate mo kasi kinakantot mo lahat. Ibang usapan nyo pagka... Hindi, yun naman din yung purpose. Oo. Yan niya kinikilala. Akala ko yung purpose nun, para kantutin sila lahat. Putang inang yun. Siligang na baka, brother. Mas masarap pa to kaya sa pares, manwala. Papaputol ko sa'yo titigo kapag hindi mas masarap to kaya sa pares. Okay, magkano? Ay, lang ano? Si Boss Chester to. Tangina yun. Ilang order? Ayun, to. Picture. Okay. Ano tanong mo? Follow up. Yun lang. Okay. Nahirapan kasi ako sa dito, sa connection ko. Okay pa. Tangina, Thank you. lapit, no? Si Ana o si Lorna o si Fe. Hindi magkaintindihan. No? Sige, brother, maraming salamat sa oras mo. Last question siguro tayo. Quert. Ito, medyo weirdo ng konti yung pangalan. Tapos, akit ko na rin yung Unimall. Dalawa na sila. Hinati ko alin sa kanila mauna. Kakarera na. Up, nauna si Quert. Good evening! Quert, taga-saan ka? Nawala. Sana pala hindi ko na nilaglag yung Unimall. Pagka-akit kayo, bakit na lang kayo diretso? Hindi yung akit kayo, talaglag nyo pa. Diba? Senseless sayang Imbis sana mapunta na lang sa iba yung atensyon, napupunta pa sa inyo, tapos wala kakwenta-kwenta rin naman yung gagawin nyo sa atensyon. Good morning! Hello, good morning! Tangina talaga. Sabi ni Sean, ba't hindi na lang kasi ako? Bumali ko sa'yo, di ka naman nagme-message sa akin Contrip nyo ako, mag-message na lang kayo, ganun. Look! Tayo mo, bulok. Look. Good morning, brother. Taga-saan ka? Davao, sir. Davao. Okay. Ano tanong mo? Uy, may dumating Ano kasi, tawag nito. Maritime student kasi ako. Ma-advise mo pag magpupursue ba ako sa pag-aaral ko, na lang. Magda-negosyo na naman. Negosyo na lang. Tangina talaga. Oh. Tanginang... Nagdadalawang isip kasi ako. Tangina, tigilan nyo kasi yung putangin ng konsepto ng negosyo. Putangin nyo Akala nyo kasi kakayaman nyo kapag ka nagnegosyo kayo. Wala kayong kamalay-malay. 95% ng halos lahat ng negosyo bumabagsak sa unang taon pa lang. Tangina, titigas ng ulo nyo. Sinabi na nga tapusin nyo muna yung pag-aaral nyo Ang layo naman na mararating nyo kapag ka nakatapos kayo. Tsaka kayo ngayon magpanggap na negosyante pagkatapos nyo ng pag-aaral. Tangina, hindi ko maintindihan. Putangina talaga di ba? Hindi ko maintindihan yung konsepto na putang ina. Alam mo yun, may option kang mag-aral, pinapaaral ka ng magulang mo, pinapaaral ka ng gobyerno, o working student ka, ipipilit mo yung putang inang konsepto ng pagnenegosyo, ilalaglag mo yung pag-aaral mo, tapos pag bumagsak ngayon yung pagnenegosyo, magtsatsaga ka ngayon sa kahit na anong putang inang bulok na trabaho kasi hindi ka na makabalik sa kolehiyo. Naipit ka na. Tangina. Brad, paulit-ulit ako dyan. Kung regular fan kita, alam mong pro ako sa pag-aaral. Tapusin mo. Wala namang mawawala Ano ba naman 1, 2, 3 taon? Sa maritime ka na rin lang naman, di ba? Ano ba naman yung 2 taon? Di ba? Na i-delay mo muna yung putang inang pagpapanggap mo na negosyante. I-delay mo muna. Ang titigas ng ulo nyo. Lahat kayo gustong magsipag-negosyante kasi mga putang inang mga influencer na pinagpapakinggan ninyo Yung mga ilang pirasong putang inang mga influencer na pinipilit kayong magpanggap na negosyante, interesado sa pera nyo yan. Uulitin ko, yung mga negosyante sa internet na pinipilit kayong maging negosyante, mga scammer yan na interesado sa mga pera ninyo. Karamihan dyan, networker o nagbebenta ng course. Wala lang kayong malay. Tignan mo, tanongin mo sila, bakit mo kami pinipilit magnegosyo? Tignan mo, may bebenta sa'yo yan. Kung di bebentahan ka ng putang ng produkto nila, bebentahan ka ng course. Kung hindi course yung bebenta sa'yo, yung pangako yung bebenta sa'yo, yayaman ka sa pagnegosyo. Tang-inang yan. Tigilan nyo kasi yung mga putang inang scammer. Tigilan nyo panonood dyan sa mga putang inang scammer na yan Akala nyo kasi yung mga pinapakita nila sports car sa kanila. Akala nyo kasi yung mga pinapakita nila sports car nakapangalan sa kanila.
Huwag kayong uto-uto, tangina. Kung ikaw may-ari ng sports car, ibabarandalan mo ba sa internet yan? Kung ikaw may-ari niyang putang inang bundle-bundle na pera, babarandalan mo ba sa internet yan? Tangina, abulin ka ng BIR dyan, ano ka? Puta, kaya hindi sila kakaba-kaba. Bakit? Empleyado sila ng mga putang inang networking nila eh. Oh, di ba? Wala kasing mga negosyong nakarehistro sa kanila. Pero pag may rehistrong nakanegosyo, may nakarehistro ka na negosyo, kakaba-kaba ka dyan magpakita ng yaman. Ang ina mga tao yan. Putang ina. Huwag kayong uto-uto, look. Tigilan mo yan. Tapusin mo yung pag-aaral mo, didiretsuhin kita. Puta, baka nga mas malaki pakita mo sa pagiging seaman kaysa magpanggap kang negosyante na pumapalpak ka eh. Ang layo ka, in case hindi nyo alam ha, ang layo kaya ng pinag-aiba ng nagpapanggap lang na negosyanteng nagpapanggap na mayaman versus totoong kumikita na negosyante. Ang layo ng pinag-aiba niyan. Yung totoong kumikita na negosyante, tingnan mo si Henry C. Lucio Tan. Nakita niyo ba nag-flex ng putang ina sports car yung mga hindot na yon? They fucking own the dealership. Itong mga putang ilang piraso, dalawang pirasong sports car, yayabang-yabang ka na para putang ina, akala mo napakalayo na narating mo. Hindi mo naman alam kung gaano kalayo narating ng mga totoong mga mayayaman sa mundo. Itong mga to, putang, nagkaroon ka isang pirasong sports car, akala mo putang ina, makapag-flex, putang. Kaya naman kasi gano'n, kaya ka kasi ganyan, kasi interesado ka sa pera ng mga tao, kasi yung mga pera ng mga tao na inilalagay nila sa'yo, yun ang nagpapa-enable sa'yo makabili ka ng putang inang sports car, na ngayon wala ka nun kasi nirerentahan mo yung nga putang ina ka. Tang ina nyo. Tang ina nyo. Diretsahan lang. Diretsahan lang. Tangina, meron nga dyan isang yayabang-yabang sa internet eh. Tangina, recently lang yun eh. Yayabang-yabang sa internet ng putang inang Mercedes-Benz na puti. Nakita nyo pa ba ulit yung putang inang Mercedes-Benz na puti na yun? Yung Aston Martin, nakita nyo pa ba? Oh, nasa na? Hindi mahagilap. Bakit? Kasi isang beses lang nirentahan yun. Tangina nyo eh, diba? Kala nyo ngayon sa kanila yun. Gago. Uto-uto kayong mga puki ng ina nyo. Diba? Tangina, mas madali pa nga maging negosyante. Diretso yung kita. Mas marami pang pera sa pagiging seaman kaysa sa pagiging negosyante. Mas maraming pera sa pagiging seaman kaysa sa pagiging negosyante. Okay, sabi mo, paano ka mas maraming pera sa pagiging seaman kaysa sa pagiging negosyante? Ganyan yung mga putang inang bobo eh. Bakit ikaw si Henry C? Mas marami bang pera yung seaman kaysa sa kanya? Ang gagawin nila, kukuha sila ngayon ng hyperstrata ng mga sobrang successful na mga tao. Ikukumpara ngayon nila sa seaman. Tangina mo, hindi mo alam yung sobrang daming mga nalulugi na hindi mo alam na hindi na sila nagsasalita dahil either kinakain sila ng kahihiyan o kinakain na sila ng lupa. Bobo ka kasi. Tangina mo. Bobo ka kasi. May ganyang klase kasi ng mga influencer eh. Alam mo sa akin, diretsahan lang, yung mga ganyang klase ng influencer, dapat dyan patayin eh. Tangina eh. Huwag ka na ikaw mag-aral, dimiskarte ka na lang. Gano'ng karaming buhay ngayon na nasira mo dahil sa kagaguhan mo. Pinapaaral lang magulang yung bata. Sabihin mo, yung pan-tuition fee, yung pan-tuition fee, pang business na lang. Ulul ka ba? Tangina mo, hindi lahat ng tao pang negosyo, gago. Tangina. Putang-ina ng mga influencer na yan. Tangina nyo. Putang-ina nyo. Pagkatapos nyo kayo magkakaganyan, bigla magbebenta ka na kayo ng course. Tangina, alam mo, hindi ko yan putang-ina nakakapagtakad sa mga putang-inan yan eh, di ba? Yan ang nakakapagtaka eh. Tamo, pero mo, sabi mo, yung pang tuition fee, ipang business na lang. Ba't ngayon gumawa ka ng course, putang-ina mo ka? Ba't ngayon may binibenta kang course? Akala ko ba pang tuition fee, ipang business na lang? Ba't hindi kaya yung pang tuition fee ng putang-inang anak mo yung gamitin natin pang business? Tang-ina ka eh, di ba? Putang-ina mo eh. Tang-ina kayo, yung pang tuition fee ng anak ng ibang tao, pinakikialaman ninyo. Tang-ina kayo. Samantalang yung mga anak ninyo nagsisipag-aral sa mga exclusive na eskwelahan. Putang-ina, gago. Kung di ka ba naman ulol, putang-ina mo ka, pang tuition fee ng ibang tao, pinakikialaman mo. Tapos yung anak mo nag-aaral sa mga pangmayayabang eskwelahan, putang-ina mo ka. Tang-ina ka. Panloloko ng kapwa ay ginagawa nyo, mga putang-ina nyo. Magkikita-kita tayo sa impyerno, mga gago kayo. Maraming buhay ang sinira ninyo.
Maraming kabataan ang naniwala sa inyo, mga putang ina nyo. Maraming kabataan ang nasira ang buhay dahil sa inyo. Yung mga putang inang mga networker na to, tang ina nyo. Tang ina nyo. Mga nagbebenta ng mga putang inang course, na kung ipambarandalan yung putang inang course na yan, para bang yan lang ang paraan para yumaman. Tang ina, may mga yumaman na ba sa mga putang inang course nyo? May mga yumaman na ba sa course nyo? Tang ina nyo. Tang ina nyo. Mga ganyang klase ng tao, papunta ng impyerno yan. Highway to hell talaga yan eh. Tama sabi ng Biblia eh. Magsipasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang daan papunta sa pagkapahamak at marami andun nagsisipasok. Tama talaga sabi ng Biblia. Tama talaga sabi ng Biblia. Mas maraming mga mayayaman ang papunta ng impyerno. Tama talaga sabi ng Biblia. Wala pa rin talagang tatalo doon sa mga basic principles eh. Kababaan loob, wala pa rin talagang tatalo dyan. Walang tatalo sa kababaan loob, walang tatalo sa konsepto ng pagiging makadiyos, na aalalahanin mong may nakatingin sa'yo, na hindi ka gagawa ng kagaguhan. Wala pa rin talagang tatalo ron. Tangina, mga gagon to, day in, day out, yun mismo, hanap buhay nila, manloko ng kapwa. Tangina, di ka nang didiri niyan. Tuition fee ng kapwa-tao mo, pinakaikialaman mo. Tuition fee ng bata, putang ina ka. Tuition fee ng bata, pinakikialaman mo. Samantalang yung anak mo nag-aaral sa mga pangmayayamang eskwelahan, putang ina, nakakadiri ka. Nakakadiri ka. Tang ina nyo. Putang ina nyo. Nakakadiri kayo. Nandidiri ako sa inyo. Tang inang tingin ko sa inyo, mga taing nagsisipagsalita sa internet. Alam mo, dumarating na nga sa punto eh. Sabi ko sa isip ko, ako na lang kaya magbenta ng course. Na? Kagaguhan lang. Gustong-gusto nyo yung nagpapauto sa mga gagong yan eh, di ba? Ako kaya mang uto sa inyo, no? Scamming ko kaya kayo. Gustong-gusto nyo yan eh, di ba? Nagpapascam kayo sa mga hayop na yan, di ba? Gusto nyo yung mga binabayarang mga putang inang mga course. Ako na lang kaya gagawa ng course, no? Scamming ko kayong lahat. Gustong-gusto nyo ini-scam kayo eh. Gustong-gusto nyo inuuto kayo eh. Gustong-gusto nyo pinapakitaan kayo ng mga putang inang nirentahang sports car. Gusto nyo pinapakitaan kayo ng mga putang inang bumurahing mga hotel stay. Nakala nyo napakamamahal kasi di naman pinakita kung saan yun. Tangina, gustong-gusto nyo pinapakitaan kayo nasa ibang bansa. Tangina, gasino lang naman pumunta sa ibang bansa pag ang tatay mo piloto. Puta. Gasino lang pumunta sa ibang bansa pag ang tatay mo piloto. Libre flight mo dyan eh. Tang-inang yan. Gusto, bibilang pa ng pera. Tang-inang, bibilang ng pera sa kalsada. O, tang-inang, gasino lang naman mabibilang mong pera sa kalsada. Hindi ka naman makakabilang na isang bundle doon. Tang-ina ka. Mga taon to, basura ng lipunan ng puta. Yan kasi ang hirap pag hindi nyo iniisip na merong nakatingin sa inyo. Yan kasi ang hirap kapag hindi nyo iniisip na may kapwa-tao kayong nahihirapan para lang masarapan kayo. Yan kasi ang hirap pag manluloko kasi kayo ng kapwa-tao para lang makakain ng pamilya nyo. Nakakadiri kayo. Putang ina nyo, nakakadiri kayo. Mga taon to. Kahit sa religious field, ganyan din eh. Religious realms, putang ina, nakakadiri. Mga religious leaders, nakakadiri na. Tang ina, nanghihingi ng 10%, wala naman sila mailitaw kahit isang talata na si Kristo, humingi ng 10%. Meron ba kayo ililitaw noon, mga religious leaders? Meron kayo lilitaw nun na kahit isa ron sa mga apostol hiningan ng 10% ni Kristo? Panloloko ng kapwa ninyo, mga gago kayo. Tangina nyo. Kaya tara mo, walang palag yung mga putang ina eh pag nagsasalita ako ng ganyan. Walang palag eh. Meron bang kahit isang pastor na humamon sa akin ng debate tungkol dyan sa putang inang ikapu na yan? Ang takot nyo lang, mga hayop kayo. Takot nyo lang. Ang balas nyo, may lumitaw na Chester sa Pilipinas. Ang balas ninyo. Bakit? Nasisira ko yung mga negosyo ninyo. Ang negosyo ninyo, mga lakal ng kaluluwa ng kapwa-tao ninyo eh, di ba? Yan ang negosyo ninyo. Mga lakal ng kaluluwa ng mga kapwa-tao ninyo. Tangina. Makakapagtaka itong mga putang inang pastor na to. Ano ba? Ay, hindi ba kayo nagbabasa ng Biblia, mga ulul kayo? Hindi ba kayo nagbabasa ng Biblia? Pastor kayo, di ba? Hindi nyo alam na si Kristo hindi nanghingi ng ikapo? May talata ka bang makikita sa Biblia si Kristo nanghingi ng ikapo?
Tangina nyo, papaputol ko ang leeg ko pag nakakita ka ng talata si Kristo nang hingi ng ikapo. Gago! Tangina nyo. Itong mga pastor na to, para akala mo hindi nagsisipagbasa ng Biblia. Yung Biblia ang binabasa ko, yun rin naman yung binabasa nyo eh, di ba? Ang hilig-hilig nyo nga sa King James eh. Di ba? Nakakapagtaka, kala mo hindi nagsisipagbasa. Nakakapagtaka talaga kayo. Nakakapagtaka kayo. Umaakay kayo ng kaluluwa ng kapwa-tao ninyo papuntang impyerno. Tangina ng mga tao na to. Ako napapailing na lang eh. Nagtataka ako rito sa mga tao na to eh. Ano to? Hindi ba talaga ninyo alam? Hindi ba kayo nagbabasa ng Biblia? Tangina, nakakapagtaka oh. Tuturo kayo ng ikapo, alam nyong nasa lumang tipan yan. Wala naman mababasang ganyan na si Kristo nang hingi ng ikapo eh. Alam nyo yan. Alam nyo yan. Alam nyo yan. Yung isang tangina, alam mo, ito nga napansin ko eh, yung isang siraulong putang ina na pastor, na balbasarado, tangina ko makaharabas yun, chinap pa yung video ko. Chinap yung video ko para patunayan niya na meron daw ika po. Kasi panahon pa daw ika ni Abraham, may ika po na. Putang ina, may mababasa ka bang inutos kay Abraham yung gago? Diba? May mababasa ka bang inutos kay Abraham yun? O baka hinihilot mo lang yung talata para sumang-ayon sa gusto mo kasi ang takaw mo sa pera. Tangina mo. Nakakapagtaka kayo. Nakakapagtaka kayo. Ako nagtataka sa inyo. Tangina, alam ninyong inaakay nyo yung mga miyembro nyo papuntang impyerno eh. Alam nyo yan. Pastor kayo eh. Huwag sabihin sa akin hindi nyo alam yan. Pastor kayo eh. Alam nyo yan. O baka naniwala na rin kayo kahit sa sarili nyong kasinungalingan. Sinasabi ko sa inyo, tangina nyo. Nakakapagtaka kayo. Nakakapagtaka. Parang hindi kayo nagbabasa ng Biblia, mga pastor kayo. Alin lang sa dalawa yan eh. Either hindi kayo nagbabasa ng Biblia kasi tamad kayo, o talagang manluloko lang talaga kayo ng mga kapwa-tao. Kaya tungkol dyan sa tinatanong mo kung kung magne-negosyo ka ba o mag-aaral ka, dediretsuhin kita. Sabi ni Solomon, karunungan, pinakapangulong bagay. Hindi pera ang pinakapangulong bagay. Pero yung mga putang inang pinaniniwalaan nyo at pinakikinggan nyo sa internet, yung mga yan, papuntang impyerno yan dahil sa takaw nila sa pera. Papuntang impyerno yan. Pati yung mga influencer ninyong matatakaw sa pera, yung mga nagpo-promote ng sugal, yung mga nagpo-promote na huwag ka na raw mag-aral, dumiskarte ka na lang, magnegosyo ka na lang, yung mga yan, papunta ng impyerno yung mga hayop na yan. Papunta ng impyerno yung mga putang inang yan. Mga sinungaling. Mga sinungaling. Magkikita-kita tayo sa impyerno. Magkikita-kita tayo. Tandaan ninyo mukha ko. Magkikita-kita tayo sa impyerno, mga putang ina kayo. Hindi, wag na kayo sumama. Ako lang to. Ako lang to. Yun ang sagot ko sa'yo, brother. Mas malaki pa kikitain mo na maging seaman ka kaysa mahirapan ka na nagpapanggap kang negosyante na hindi ka nakatapos, na wala ka ngayong option, kundi kung ano man putang inang trabaho lang kasi bumagsak ka sa negosyo, nagkanta utang ka pa. Magsimang ka, kumita ka ng marami. Pag nakaipon ka ng marami, tsaka ka ngayon magpanggap na negosyante. Maliwanag? Opo. Okay. Boss. Good. Maraming salamat sa'yo, brother. Salamat, boss. Okay. Okay, magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.